nang pumili ang Panginoong Yesus ng kanyang 12 alagad, ay kanyang isinugo na kakatawan sa kanya. Ano ba ang kanilang misyon? Magpapalayas ng masamang espiritu na sumasapi, umiimpluwensya sa tao. Magpapagaling ng mga taong may sakit at karamdaman. Magagawa ba ng kanyang mga alagad ito kung sila'y basta na lamang isugo at utusan na pumunta sa mga lugar na ibig ng Panginoon? Hindi nila ito magagawa kung sa kanilang sariling kakayahan o impluwensya lang. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Binigyan sila ng kapangyarihang kanyang taglay upang sa kanilang pagmimisyon, sa kanilang paglilingkod, papakinabangin ng mga tao yung kapangyarihan ng Panginoong Yesus na taglay ng kanyang mga alagad. Wow! So tayo man sa ating kapanahunan, makapaglilingkod tayo na kapakipakinabang, makapaglilingkod tayo na papakinabangan ng mga tao sa ating kapaligiran kapag tayo tumanggap ng kapangyarihang taglay ng ating Panginoon. At pagkatapos nating magmisyon, gumawa, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang kapurihan at parangal, ang kadakilaan, ay hindi sa ating sarili lamang, kundi ang kapurihan ay sa pinanggalingan ng kapangyarihan na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. That's awesome! Pinangalanan ang 12 alagad na pinili ng Panginoon na nanggaling sa iba't ibang larangan ng pamumuhay, iba't ibang larangan ng ginagalawan sa community. So, ibig sabihin, ang pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga maglilingkod, ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga ipapadala, ipagmimisyon, ay hindi nanggaling sa isang lipunan o community lamang, kundi nanggaling sa magkakaiba't ibang uri ng pamumuhay, hanap buhay, ugali at pagkatao. Ngunit sa isang layunin ang gampanan ang pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Mapapansin din natin na may instruction si Jesus na huwag silang pupunta sa mga hintil, sa mga bayan ng mga Samaritano, kundi sa halip ay unahin nilang hanapin ang mga tupang nawawala ng bayang Israel. Ang mga tupang nawawala sa sambahayan ni Israel. Kaya isinugo na ang unang misyon ay para sa sambahayang nawawala ng bayang Israel. That's awesome! Na pagkatapos na makasaksi ang kanyang mga alagad sa lahat ng kanyang ginawa, ay inutusan ding gawin ito ng kanyang mga alagad ayon sa basbas at kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila. Batid nating iba't iba ang ugali ng 12. May nagkanulo, may tumanggi, ngunit silang lahat ay tinawag ni Jesus. Ano daw yun? Batid daw natin na iba ang ugali ng 12, may nagkanulo. Siyempre, alam naman natin na yun. Si Judas. Ano pa? May tumanggi. Sino ba yon? Si Pedro. Sapagkat siya nang tanungin, di ba't kasama ka ng taong yon? Hindi. Di ba tinanggi si Jesus? Meron namang silang lahat ay tinawag, ngunit nang si Jesus ay dakpin, ay nagkanya-kanya sila ng takas at layo. Oh no! Paano ba tayo nagsisikap na umibig sa Diyos at sa kapwa? May mga paraan sa ating pong pagbasa ng para tayo makapagsumikap na magpakita ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay sa pamamagitan ng pakikinig sa mga taong may mga dinadala sipayo sa kanilang damdamin at kalooban. Paglilingkod. Siguro pag abot ng kamay, maaaring pagtulong kung mayroon mang nahihirapan. Pakikiramay. Pagdadala ng kaligayahan sa mga taong nakakaranas ng pighati, pait sa kanilang buhay. Pagtuturo, sapagkat alam natin, lalo sa ating kapanahunan, usong-usong ngayon yung misinformation, disinformation, di ba? So tayo ay dapat magturo ng tamang aral mula sa ating Panginoon. Pagtutuwid, sapagkat maraming isip, puso, kalooban, pananaw ang baluktot. Diba? Pagtangis, yan, pagdamay na rin to eh. Pagngiti, at pakikisalamuha, lalo na sa mga dukha. Yes! Totoo yun. Minsan kasi, kung nasa taas tayong level, yun din ang gusto nating kasama. Hindi ba dapat tayo ay katulad ng Panginoong Hesus na bumababa para sa pangailangan ng mga dukha? May papakita lang natin ang ating pagiging tunay na tagasunod ng ating Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga salita, kundi nilalaki pa natin ito ng buhay o pagsasagawa. Hindi lang puro aral, pagtuturo, pananalita, dapat mayroong kasamang kilos, action, at gawa. Yes! Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye!